Isang magandang Martes na hapon sa inyong lahat mga kapatid. April 24, 2018, welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man at ang hari ng public service na si Idol, Raffy Tulfo. Diyos maray na apon kanimo, Idol. Siyempre, tulad ng dati, palagi natin inuuna rito sa ating programa ang aming pong pagbati at pagbigay pugay sa ating mga OFW. Magandang umaga po, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Direct, palakpakan natin mga OFW natin. Sa mga sulok po kayo ng mundo, mahal na mahal po namin kayo mga OFW, mabuhay po kayo. Okay. Ano ang unang tatalakay natin dito? Dapat good news. Oo nga, dapat good news. Pero bago yan, eto muna, kailangan ipakita muna natin yung social media accounts ni Idol na talaga naman. Oo, magpa 5 million na. Malapit na. Malapit na. Okay. Ay, pakita natin yung YouTube, Facebook at Instagram po ni Idol at Raffy Tulfo in Action, at yung website naman ay www.raffytulfoinaction.com. Yan lang po talaga. Wala nang iba pa. Pag meron po kayo nakitang verification check at mahigit ng 4 million, magli-5 million na po yan, dyan lang po kayo mag-subscribe, dyan lang po kayo mag-follow, dyan lang po kayo magla-like. Alright? Okay. Sige. At sa mga pupunta naman po dito, bukas po ang aming himpilan o ang Action Center po ng Wanted sa Radyo para po sa inyong mga reklamo at sumbong, mangyari lamang na personal po kayo na magpunta sa aming tanggapan at magpadala ng inyong representative. Kung hindi man kayo makakapunta dahil malayo po or OFW po kayo, pwede po kayo magpadala ng inyong representative. Dito po yan sa TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. At thank you nga pala, last Thursday, Idol, din natin napasalamatan, yung David's Tea House. Okay. Nagpadala na naman ng mga siomai para sa mga complainants. Kaya thank you, kasi hindi natin napasalamatan. Okay, may David's bisita Tea na House. tayo ngayon. Thank you. Okay. Thank you. Si Ma'am Maria Ana Manuel et al., may mga kasamahan pa sila. Papasukin na Nasa natin. mga kasamahan? Sila po ay grupo ng Supima Square Transport Terminal Group dyan sa Mekawayan, Bulacan. Sila po ay mga drivers at operators ng UV Express na ang biyahe ay Mekawayan, Bulacan hanggang Trinoma and vice versa. Yung camera baka... Oo. Yuyuko po kayo, Taya. Opo. Yan. Kasi hindi po, tayo po kayo, kaya lang iwasan nyo lang yung yung robotics camera namin dyan. Okay. Andito sila para maipaabot daw yung kanilang hinaing sa ginawang pagpapaalis sa kanilang dating terminal. Kasi daw, Idol, 7 taon na sila doon na nagti-terminal sa Supima Mall Terminal dyan sa Mekawayan, Bulacan. Pero bakit daw, nagtatanong sila, gusto nilang malaman bakit sila pinapaalis after 7 years ng kanilang pagti-terminal doon. Okay, sige. So, meron silang mga spokesperson. Si Ma'am Maria Ana Manuel. Yes, sir. At saka, yung nakayelo. Anong pangalan po? Ito po yung isang spokesperson. Spokesperson. Sige. Okay, ayun na. Alright, yung isang spokesperson. Sige, magpakilala po sila. Anong pangalan po ng pangalawa? Sir, pangalan po? William Versosa po. William Versosa. Sige. Umpisa natin, ladies first. Okay, si Ma'am Maria. Yes. Ma'am Maria, nakikinig na po ang attorney legal department po ng Mekawayan, Bulacan na si Attorney Jacqueline Joy Pernites. Sige, may kwento niyo po. Ito yung yes, sir. So, yun nga po. 7 years po kasi kaming nag-ooperate doon sa mall na Supima Square Commercial Complex as a private terminal. Opo. So, for 7 years po, meron po kaming business permit. Okay. So, come 2018 po, bigla pong ayaw na pong i-process yung renewal namin ng permit. So, several attempts po kami, tas lagi po kaming pinapabalik-balik hanggang sa dumating January 29 po, ni-receive po nila yung documents namin. Pero ang sabi po sa amin ay wala pa silang instruction sa taas kung ipaprocess na. So, ang ginawa po namin, sumulat kami para may black and white po kami na nag-a-apply po talaga kami ng permit kaso ayaw pong i-process. So, ano pong dahilan kung bakit ayaw na po i-process yung Okay, nireplyan po nila yung letter namin. Ang sinasabi po nila, in black and white, ang sabi po nila,
we lack locational clearance daw po, we lack adequate comfort rooms. Yun daw pong pinagdeterminalan namin ay parking spaces ng mall, hindi daw po terminal. So yun po yung mga reasons. So sir, nirebat po namin yon, humingi kami ng reconsideration, sumulat po kami kaagad. Tapos sir, dahil meron po kaming zoning clearance, tapos meron din po kaming yung comfort rooms po sir, we considered the mall comfort rooms as our comfort rooms na rin po ng transport terminal Pero namin. anong sabi naman po ng mall, yung paggagamit po ng kanilang CR ninyo? Ay, kasama po yun, sir, sa facilities na pwede namin gamitin. Okay po sa mall yun? Opo. Wala silang problema doon? Yes, sir. Okay. Yun Siyempre, po. kailangan makover natin lahat ng mga aspetong pag-uusapan natin That's right, para sir. hindi pwedeng gamitin dahilan ng City Hall. Yes, sir. Now, yung mga pasahero po, anong sabi nila? Opo, ngayon nga po sir, nung bigla po kasi kaming kinlose down, no? Nung nireplyan po nila yung sulat namin na humingi kami ng reconsideration, that's 2 months after. Ang tagal pong hindi kami nireplyan. Nung nireplyan po nila, they also tried to serve a cease and desist order already na we stop operations immediately and voluntarily shut down our terminal, or else they will be forced to take action para sila daw po yung magsara. So, Muna ma'am, anong take ng mga pasahero tungkol sa mga pangyayari? ayaw po nila, sir. Actually, may mga media din po kaming tinawagan before. Nag-ambush interview sila sa mga passengers at lahat po nang na-interview nila sabi, it's very inconvenient for us dun sa kabilang terminal na pinopromote. Ililipat sana kayo? Opo. Saan pa kayo ililipat? Dun po sa LGU-operated May Kawayan Common Terminal. Malayo yon. Opo, tatawid pa po. Mga 600 meters away po, tapos tatawid pa po ng bridge. Okay, so para sa mga pasahero na na-interview, Opo. very inconvenient para Yes sa kanila. po. Mas gusto nila kung saan yung Yes po, 7 terminal years po ninyo ngayon. inside the mall. Yes, sir. Sige. Ano po sa tingin ninyong dahilan? Siyempre, kahit papaano, meron po sa isipan ninyo na may kung bakit ayaw. Ganun na nga yung nangyari. Ayaw po ng Opo. mayor's office na bigyan kayo ng permit. Sa palagay nyo, anong reason? Yun nga po, kasi gusto po nila talagang ma-activate yung common terminal nila. Kasi in black and white, iba po yung reasons nila. Pero pagka po hinuhuli kami ng police, binabawalan kaming magsakay dun sa terminal, ang sinasabi po nila, kailangan yung lumipat dun sa common terminal. Project ni Mayor yon. Yun po yung sinasabi So ang nila. gusto nila, meron kasing project yung munisipyo, Opo. dapat magamit yun, mapakinabangan. Yes po. Yun po ang reason nila. Yes po. Pero para sa inyo naman, yung kapakanan ng mga pasero, dahil sa mga pasero, gusto nila kung nasaan nakatayo ngayon yung inyong pong terminal. Convenient right, para sa sir. kanila yun. Yes, sir. Eh, And- dapat masunod ko anong gusto ng mga pasahero, siguro. That's right, sir. And Kaya nga kasi yung mga pasahero na yun, ang bumoto kay Mayor. Tama po. Sige. And, sir, Kausapin po natin si Sige pa. Attorney Jacqueline Joy Pernites, Attorney 3, Legal Department, May Kawayan, Bulacan. Attorney, magandang tanghali po. Magandang hapon po, Attorney. Yes po, good afternoon po, sir. Ma'am, andito po itong mga taga Supima Square Transport Terminal Group. Okay po. Ano ho bang sitwasyon ngayon dyan tungkol sa kanilang problema ngayon, Attorney? Actually, sir, yan pong same issues na ni-raise ng mga nandyan po sa inyong office today. Subject na rin po siya ng isang case pending po sa RTC Malolos. Meron na pong po. court case ito. Yes po. Okay. So, nasa korte na ho pala ito. Opo, we Yes filed a po. case po anong Saturday morning lang po. So, wala pa pong hearing. So, So hindi pa ho nililitis to. Wala Kasi pa po. ayoko po na kapag nililitis na sa korte ito, kami ho magsasalita tungkol dyan. Baka naman masubjudice ho kami. Wala pa po, sir. Mayayari po kami rito. Opo. So gusto niya po malinawan. Opo, sir. Tsaka baka dinggin po kami ni Mayor. Baka sakali po pagbigyan niya po yung mga hinaing po talaga ng mga drivers tsaka ng mga passengers po. Most importantly po. Yun nga Okay. po. Kasi ma'am, ang sinasabi nila dito, Attorney Pernites, kung totoo po yung kanila mga inihayag kanina, na para sa mga pasahero, mas kumbinyente raw po yung terminal na kung saan existing na ngayon na ayaw niyo pong bigyan ng permit as opposed to doon sa project ni Mayor na sila nililipat. At nasabi ko nga po sa aking komento, dapat ma'am masusunod kung ano po ang gusto ng mga pasaheros. Dahil itong mga pasaheros na ito ang bumoto po kay Mayor, ang nagluklok po sa pwesto sa ating mga taga-gobyerno. Di po ba? Yes po. Basically, sir, yung pong affected drivers and yung passengers po,
they are only affected because of the actions taken by the terminal operators. So, yun po yung mga actions that they have already taken. Yun po, sila po yung nag-suffer. And we already made may arrangement. Hindi naman po arrangement talaga. Nakapag-reach out na po kami sa kanila and nakapag-explain na po kami that this is the stand of the city. So, yun po. And ang response po is, yun po, pag-file po ng special civil action for injunction sa court, and it's their right naman po to do such thing. So, yun po, cannot make any further comments po regarding the matter. Right. Yun po. So, very decided na po talaga si Mayor at ang Mayor's Office tungkol po doon sa desisyon na wag na hong bigyan sila ng bagong permit dahil sila po inilipat doon sa bagong pwesto na kung saan ay proyekto po ni Mayor. Tama? No, sir. Yung issue po kasi, ba't po sila na, yung status ko po is naka-close po sila, yung operation po ng terminal is because of their lack of a business permit for 2018. So, yun po naman, ang city po is not stopped from enforcing the law, which is yun nga po, bago po tayo makapag-operate ng isang legitimate business, legitimate terminal po, kailangan po ng implement I understand po. I understand. Bakit po noon nabigyan sila at bakit po ngayon ayaw na po i-renew yung kanila pong permit? Yun po yung question kasi unang-una na ibinabato nila. Sir, from assumption po kasi ng office ng mayor and then lahat po na nakaupo, nare-review po, yung subject for review po, yung requirements na sinasubmit nila sa atin. And then yun po, yung isang defect po dun sa requirement po nila for the application of a business permit, which is yun nga po, yung locational clearance, medyo may defect po dun sa locational clearance nila. Ang city po is not stopped po from reviewing the documents being submitted to us. So, yun po, medyo meron pong problema. So, ma'am, I'm sorry gusto ko po kasing diretsuhan ditong salita. Ano po? Bakit hindi na lang kasi sila prangkahin ni Mayor na ayaw na namin i-renew ang inyong permit dahil ayaw namin masayang itong project ni Mayor? Kasi nakapaggastos na kami, ma'am, sandali lang po, attorney, nakapaggastos kami, nakapag-invest kami dito sa proyekto ni Mayor, ngayon, hindi nyo magagamit, sayang lang. Ba't ninyo lang sila diretsuhin ng ganon? At hindi nyo rin pong, ako na po magsasabi, kasi kung totoo po yung mga sinasabi nila, yung pong naging project ni Mayor na bago ay palpak. Kung paniniwalaan po ito mga sinasabi nila sapagkat hindi raw po convenient para sa mga pasahero. Diba, ma'am? Tama? No, sir. Yun pong matter na yan, we cannot make further comments on that kasi nga po, as I've said earlier po, subject na po siya for, yun na po yung sole issue po nila sa pag-file po ng case dun sa court. So, pagka po... Okay. Naintindihan ko po. Sa amin lang naman kasi, ma'am, kaya namin tinanggap yung kalang reklamo is sana makikiusap kay Mayor. Pero kung ayaw po talaga ni Mayor at magmamatigas po talaga siya, then wala ho kami magagawa. We're just gonna leave it to the constituents dyan po sa Bulacan tungkol ho dito sa problema na marami po nakikinig sa amin mga taga May-Kamayan, Bulacan ngayon. At I'm sure marami po sa mga pasahero nila or ninyo dyan nakikinig din po sa amin nanonood ngayon. Then it's up to them kung ano magiging reaction nila tungkol po dito sa problema. Ano po? Okay, sir. So talagang decided na po kayo na hindi na i-renew ang kanilang contract para malipat na po sila doon sa proyekto ni Mayor na bagong parking para sa kanila. Tama? Yun lang, sir. Hindi naman po kasi sila nag-apply for the issuance of a locational clearance. So, cannot make any comments on that. So, yun po. Pero alam mo, ma'am, mas maganda siguro kung si Mayor, sorry ma'am, magpakalalaki siya at diretsyo niya na po, wag na siya maging politiko. Alam mo mga politiko, kuminsan umiiwas-iwas at ayaw po talagang makipagharap-harapan face-to-face, kausapin yung mga nagreklamo at mga constituent. Sabihin ng diretsyo na ayaw na namin kayo dyan dahil meron akong bagong project para sa inyo, ginastosan namin yan, itong bagong project na ito, dito na kayo para kumita naman itong project na ito, bla 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 bla. Diba? Depensahan po yung bagong proyekto. Kaysa naman po gagamit kayo ng mga rason na locational permit,
walang CR, at kung ano na pa. Ginagawa niyo pong bobo itong mga tao rito. Hindi naman po sila mga bobo. Kasi kung bobo sila, hindi sana sila nakapagnegosyo, hindi sana sila nakapag-operate, hindi sana sila nakabili ng mga sasakyan. Ano po? Okay, sir. Ang sa akin lamang po dapat, pantayan dapat ni Mayor yung kanilang pag-iisip. Kasi sa ngayon, ma'am, mukhang si Mayor, sorry ulit, ang dami ko ng apologies dito. Si Mayor ata, ma'am, hindi niya madiretso-diretso itong mga tao rito. At ginagawa niyang bobo sila. Pero para sa akin, hindi po sila bobo. Ang bobo ho, yung nag-iisip na sila'y bobo. Ano po? Sorry, ma'am, again. Hindi, ma'am, kasi dapat yung mga politiko, dinidiretso na po, pinaprangka na yung kanilang mga constituent. Huwag na po yung magpasikot-sikot. Ang masaklap nga nito, pagdating ng eleksyon, di ba? Mambobola naman yung mga politiko. Hindi ko po sinasabi na si Mayor, mambobola naman yung politiko kung ano na klaseng kabulahan para makuha yung boto ng taong bayan nila. Ano po? Dito ho, ang sentensya ng taong bayan is bigyan ng permit. Ito sila doon sa kanilang dati ng... Pakisa lang ang pinto. Timing nga muna dyan. Kayo naman. Lumabas ka muna. Lumabas ka. Nasaan na ba ako? Kasi nga naman po, pagdating kasi ng eleksyon, doon na ho kasi yung ating mga politiko manliligaw at kung ano pong klaseng wag ka na muna pumasok-pasok. Sara muna. Nalilito ako Pag nakapasok ay pasok na. Wala nang lalabas-labas. Ano? Nalito na ako. Okay. Anyway, Ma'am Maria, yung pong naging sentensya nila, ayaw na talaga ni Mayor. At ito pala yung nasa korte na. Sir Rafi, baka pwede lang po akong mag-add na Sige po. meron pong ginawang report ang LTFRB nung in-inspect po yung terminal ng LGU na it's not compliant with LTFRB standards. And that's one of the reasons why... Yung project ni Mayor? Opo. And that's one of the reasons why yung mga tao po, may mga senior citizens po doon, text sa amin, ibalik nyo na yung terminal nyo dyan kasi mahi-heat stroke kami dito. Bakit Walang may facility. Kasi sir, kapag nakita niyo po siya, parang may bubong siya na dilapidated. Tapos, puro lupa po. Majority of the area is lupa. Tapos, Sir, yung picture mainit. po nandiyan po. Wala daw po silang masiaran yung mga senior citizens. Sabi lang, hindi namin magamit yung CR. Wala kami man lang mabilan ng tubig na pag nauuhaw kami. Okay, so attorney, ayan, hindi niyo po i-consider itong pakiusap ng mga senior citizen ninyo? Sir, ang consideration po, yun nga po, tulad po na nasabi ko sa inyo kanina, lahat po yan, yung mga affected drivers and yung passengers po, it's all the result po nung actions taken po nung terminal operators. So, nasabi naman na po namin sa kanila yung defect Ma'am, before. ma'am, Yes, bakit? sir. Kasi kung ako si Mayor, ganito pala, marami na palang pumapalag, magpapatawag po ako ng town hall meeting. At pagbobotohan po. Diba? Sino ba? Okay, binaba na ni ma'am. Governor Alvarado, magandang hapon po, Governor. Governor Wilhelmino Alvarado ng Bulacan. Gov, magandang hapon. Governor? Andiyan ba si Governor Alvarado? Naputol? Attorney? Okay, parehong naputol. Si Governor Alvarado raw ay willing tumulong. Thank you. Ito po, naputol lang po. Okay. Willing to tumulong si Governor, papuntahin daw po sa kanyang opisina and he will help file a petition Thank you. to review. Ayan, maganda po. Nakikinig pala si Governor kanina pa. And Salamat very po. willing daw po siyang tumulong. Ayun. Attorney Joy, ma'am. Attorney Joy, Yes, sir. sorry po, naputol tayo. Opo. Ang sinasabi ko po kanina, naputol tayo, bakit hindi na lang po kayo magsagawa ng town hall meeting at pagbobotohan nyo po kung ano talaga ang gusto ng inyong taong bayan dyan sa Mekawayan. Kung doon ba sa bagong terminal o sa lumang terminal. Dapat po talaga sinusunod po natin ang inyong mga constituent, hindi po yung gusto ng ating mga politiko. Ano po? Yes, sir. So, Di ba, we'll ma'am? take that into You agree? consideration na lang din po. Apo. Yes, sir. And then Governor Alvarado is very willing to help. Ito po, nababa na po yung kanyang telepono dahil meron po pala ata siyang attend na conference.
si Governor po, gustong-gusto niyang tumulong dito. So, baka ma'am, kung nakikinig po si Mayor Villarica, baka ito magpapabago sa kanyang isipan. Okay, sir. Ma'am, i-reconsider niya po siguro yung kanyang stand. Kung ako, ma'am, kung ako po, si Mayor, ang una-una kong pagbibigyan dito yung mga senior citizen. Di ba? Di ba? Yes, sir. Sige, we'll take that Kasi into yung mga senior consideration citizen daw po, ma'am, nagreklamo at saan doon sila kuha ng tubig at mahirapan doon sila maglakad at wala raw CR at kung ano pa. Sige po. Okay. Sige po, ganun na lamang po, ma'am. Yes, sir. Thank you for being a good sport. Lahat po ng mga sinasabi ko na yung iba masasakit, kaya kanina pa ako nag-apologize. Okay, Kayo po sir. ang kumakain. You're biting the bullet for your mayor. Si mayor po ninyo, duwag. Sorry po to say, duwag. Kasi kanina pa ho siya namin tinatawag, tinetext, ring lang po, ayaw sumagot. Kayo po ang ginagawa niyang bala ng kanyon. Kayo po ang ginagawa niyang tagasangga. Babae pa naman din kayo. Pero ma'am, tama po yung ginagawa niyo. Sinasagot niyo po yung hanggang sa makakaya ninyo in behalf of the mayor. You're doing a good job, attorney. And hanga po ako sa inyo, attorney. Okay, thank you po. Okay. Napakatapang niyo po, attorney. Pero ang mayor ninyo, duwag. Salamat po, attorney. Magandang hapon po, attorney. So ito po, mga ma'am, mga sir. Si Governor, ayan, papuntahin daw po sa opisina. Sasamahan po namin kayo doon sa tanggapan ni Governor. Thank you, sir. And he will help daw po sa pag-file ng petition. Ganun na naman po. Salamat Pasensya na po, yung mayor po ninyo, duwag eh. Ayaw pong makipag-usap. Magandang Salamat hapon po, po, sir. sir. Salamat Thank po. you. Sir, thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you. Okay. Sige. Nakakaawa naman yung mga senior citizen. Oo. Nakita ko yung picture, oh. Talagang mahirapan nga. Especially kung medyo hirap na maglakad yung mga senior citizen. Kikiyang-kiyang na. Ibang mga nakabaston. At saka walang ayos na facilities pala dun sa paglilipatan. Sana man lang Walang, pasado sa standard ng LTFRB. walang mga tindahan na kapag sila'y nagutom, na uhaw habang nag-antay, wala talaga. Totally. Ako, ang opinion ko dyan, kasi kapag hindi nagamit yung bagong project ni Mayor, yari siya. Alam ko nang ibig mong sabihin. Mababalikan siya. Meron siyang kalalagyan. Oo. May maghahabol sa kanya. Exactly. Yun. Siguro Yun. alam niya yun na Alam kung niya ano yun. Oo. Bakit ka kasi nagtayo ng Oo. project dyan na hindi naman dapat talaga at ang laki-laki ng ginastos mo at hindi yan mababawi, yari ka. Oo. Alam na this. Alam na this. Pagbaba mo, kakainin ka ng mga leon. Oo. Tsaka, tama ka, Kaya- Idol, kailangan may consultation. May, anong tawag Yes. noon? Town hall meeting. Town hall meeting. Kapag ganito, marami ng mga pumapalag. Di ba? Pakinggan ang hinaing ng iba't ibang sektor. Exactly. Pakinggan yung hinaing at boses na nakararami. And the way to do it is magpatawag ng meeting. Di ba? Para at least proseso. Pag binalikan man kayo, ito Para- ito yung naging ano nila, yung... Exactly. At hugas kami na rin. Ito yung tamang Oo, Pontius. ito. This is the right time to be a Pontius Pilate. Tama. Na, sige, magbutuhan kayo dyan. Kung ano na pagdesisyon ninyo, taong bayan, susunod ako. Hugas kamay ako. Majority rule kung... Yan yung tamang Pontius Pilate way Oo. of solving a problem na kung saan ay lumalaki na at nanggagaliitin na ang nakararami. Kumbaga, taong hindi bayan. masisisi. Hindi ka masisisi. Kasi nagbutuhan sila eh. Oo. Yun ang tamang maging Poncio Pilato. Sa ngayon, hindi. Herodes pa ito. Sige. Alright, at kami po'y magbabalik samantalang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng CDO Carne Norte Family Rubbing Alcohol. Hindi lang pampamilya, pang sports, pamigoring ng Indomie Siksik-Liglig at nag-uumapaw sa sarap #1 sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At mga kapatid, stressed ka ba? Nakaka-stress talaga ang init ng summer pero sa tulong ng organic acai berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan para may makakatulong tayo na labanan ng sakit na dulot ng stress, polusyon at unhealthy lifestyle. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfood na organic acai berry premium blend na mula pa sa Amazon rainforest of Brazil. Ang organic acai berry premium ay mabibili sa lahat ng
ng leading drugstores nationwide. Ito po ay available din sa freeze-dried as a capsule na mabibili din sa lahat ng 7-Eleven. Sa iba pang katanungan tungkol po sa organic acai berry, tumawag lamang sa 805-2684. At ang bahagi rin pong ito ay nihatid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil at ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina. Euro 4, pabukod pa dito, the best pa ang service ka, ikaw at ang auto mo. Ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. At isa pong mahalagang paalala mula pa rin sa BDO, wag na wag niyo pong ibibigay kahit kanino, kahit po sa kaibigan ninyo, kamag-anak o kahit sa asawa niyo pa, ang inyong importanteng bank account details tulad po ng PIN o password. Kapag may tumawag po sa inyo, hindi kayo nag-text, nag-email o nag-message sa Facebook at hinihingi po ang inyong PIN o password, wag niyo pong ibibigay ito. Kahit kailan ay hindi ginagawa ng BDO o ng kahit ano pamang bangko ang manghingi ng bank account details ng mga kliyente nito. Malamang kung sino man ang gumagawa nito ay fraudster o scammer. Huwag na huwag pong magpapaloko sa mga ito. Proteksyonan ninyo ang account ninyo. Huwag po kayong maging biktima ng bank fraud. Yan po ang mahalagang paalala mula pa rin po sa BDO, Philippine Standard Time. Ganap na po ang alas 2:27 ng hapon at mga kapatid, may magandang subuan na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, mag-Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. Tumawag lamang 0925-584-5999. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras 2:26 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Gigibain ang bahagi ng 13 beachfront properties sa Boracay. Sa 18 nakitaan ng violations, 13 kailangan tanggalin at 4 naman na nakapag-comply na. Sinabi ni Owen Aguirre, Executive Assistant ng Office of the Mayor, sa bayan ng Malay na ipinatupad nila ang 30-meter easement mula sa high water mark o 25 meters mula sa gusali. Ipatutupad din ang 6 na metrong easement sa magkabilang bahagi ng kalsada. Ilang resorts, commercial buildings at residential buildings ang kusa ng giniba ng mga may-ari dahil itinayo ito sa gilid ng kalsada. Kasunod nito ang pagsasaayos ng Boracay Island Water Company, ang sewerage system sa bayan ng Malay. Samantala, tuloy naman ang pagbibigay ng DSWD ng ayuda sa mga manggagawang apektado sa rehabilitasyon ng Boracay sa loob ng 6 na buwan. Ayon sa DSWD, lahat ay bibigyan nila ng transportation allowance basta't may maipakitang ID, certificates of residency at referral mula sa kanilang employer. Philippine Standard Time, 2:27 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Cherry Baile, san man kailanman, kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News update. Ang oras, 2:27 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Tunay na lakas. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntahan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napacheck up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang
paningin ko. Salamat sa Ibery. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. When it comes to healthcare, choose the one that is big on health. Coco Life Healthcare has a big number of accredited world-class hospitals, equipped with the latest medical facilities, big number of clinic partners, and top caliber physicians, trained to provide the best medical care. Coco Life Healthcare. We're big on health. Coco Life, we're big on life. Ang CDO Carne Norte, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo nararating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopas, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, Aba, madish, karte. Iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Kanton, bopi, sisig, meatballs, lahat yan kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng mom na madish, karte. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. The best gasoline in the country is from Petron. The only 100 octane. The only Euro 6. Petron Blaze 100 Euro 6. Formulated with Tri-Action Advantage. The highest octane. The cleanest gasoline. The best in the Philippines. Petron Blaze 100 Euro 6. The best gasoline in the country. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated.
Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5 92.3 News FM. Alright, we're back. Balik na po tayo sa ikalawang bahagi ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. At mga OFW daw po ito sa Saudi Arabia, Savage Saudi Arabia Company, si Armin John Roy James Fiel Duque, Josma Magbanwa, Eric Gamit, Oliver Motin, Oliver Estrada, Mark Bigay, John Peter Recuelto, Juanito Adamas, Roniel Brembuelia, Ener Milian, Manuel Guillermo at Norman Baharo, Jujen Hennessy Roy. Magandang hapon po sa inyong lahat. At itong mga Saudi boys din, talagang dami nating mga viewers dyan po sa Saudi sa pamamagitan ng Rafi Tulfo in Action. Si Alan Hamera, Bong Parkare, Ryan Parkare, driver ng Al Harbi Transport. Habang nasa biyahe daw, talagang nakikinig itong mga ito. Dyan sa Jeddah, Saudi Arabia, si Marsha Anton, mga taga Music Drive Entertainment, si June and Let Calianta at Dynamic Trio, Let Katrina Ann Marcel, and 45th wedding anniversary to Danny and Lydia Evangelista of Hawaii, USA. Sige, si Mr. Valentino Omanito andito para humingi ng tulong na mapakiusapan ang nanay ng batang inaalagaan nila ng 4 na taon na ito ay mabisit o kahit madalong malang. Parang katulad nung kahapon din. Hindi, kahapon to. Hindi na natuloy. Kahapon to yung sa itimbre. Wala na tayong ito oras. Na yun, oo. Sir Valentino, magandang hapon. Magandang hapon din po, sir. Hindi niyo po kasama si Mrs. May pasok po kahapon po. Nakasama ko, umabsent kahapon. Okay, kahapon umabsent. Sige, pasensya na po. Naubusan tayo ng oras. Anyway, Sir Valentino, inalagaan niyo po ang... Yung bata na si Dylan ng 4 na taon, sir. Bata na si... Ano pangalan po ng bata? Dylan Red po. Dylan? Apo. Okay, for 4 years. Apo. Bakit niyo po inalagaan? Kaibigan po ni Commander yung nanay ng bata. Commander meaning si Mrs. Apo. Okay, so ibig sabihin, yung si Dylan, nung ilang taon pa lamang? Baby pa po. Paglabas po ng ospital, pinanganak siya. Sa bahay na po mismo dumiretso yon. Bakit po? Bakit pinaalaga sa inyo? Gusto po namin siyang tulungan, sir. Kasi yung mga kamag-anak niya naman, wala naman po nagbo-volunteer. Kasi yung unang pagbubuntis niya, nagkaroon din po siya ng problema sa unang pagbubuntis niya. Layo pa ng konti, sir. Hindi, layo pa. Yan, okay. Sa unang pagbubuntis niya sa panganay, so nakunan po siya. Hindi po inako ng tatay. Ngayon, sa pangalawang pagbubuntis, napagkasunduan namin, natulungan namin siya, either na paampon or
alaga lang. Napagkasunduan po namin, alagaan lang. Sinabi ko po sa kanya, kung alaga lang, ikaw pa rin ang number 1 na magpipinan sa bata. So okay naman po yun, wala naman po naging problema. Sumuporta naman po siya sa loob ng 4 na taon. Kaso sir, ngayon po, binawi niya po yung bata pagkatapos ng 4 na taon. Pinalagaan po sa inyo. Apo. Siya po ang lumapit sa inyo. Apo. Nasabi, alagaan nyo ito, ako ang magbibigay ng suporta, pera, pinansyal, tapos kayo ay alaga lamang. Apo. Ganun po ang naging arrangement. Apo. For 4 years. Yes. Okay. Kahit sir, utay-utay or minsan wala siyang maibibigay, inaabonohan namin, hindi naman po namin sinisingil sa kanya. Kasi gusto lang talaga namin siyang tulungan. Okay. And after 4 years, binawi siyempre, niya po. napapamahal na kayo dun sa bata. Apo. Nung binawi, masakit man, masakit po. Binigay nyo pa rin. Opo, ako Tama pa po yun. mismo nag-turnover sa kanya ng bata. Ang gusto nyo ngayon mangyari, matupad po yung pinangako niya sa amin na 2 araw, pwede namin kausapin or pwede namin i-video call. Yun po kasi napag-usapan namin bago ma-turnover yung bata. magkaroon man lang kayo ng karapatan na makausap yung bata at mabisita. Opo. Pero ayaw. Ayaw na nila ngayon. Tinaguan na po kami. Nung una, okay yung usapan. Opo. Tapos Ngayon, nung nagtago binigay na. ko na po yung bata, wala na po. Ayaw na, close deal na, sinaraduan na kami ng pinto. Okay. Sige, si Cathy Magtaas, ito yung mother? Opo. Yung biological mother? Yes. Nasa telepono. Ma'am Cathy, magandang hapon po. Ma'am Cathy. Hello. Hello po, magandang hapon po, sir. Kilala niyo po itong si Mr. Valentino at yung kanyang misis, ang pangalan misis? Christina Canlas. Umanito. At saka si Ma'am Christina Canlas? Opo, sir. Okay, alam niyo na po ang dahilan kung ba't po kami napatawag, ma'am? Opo, sir. Ma'am, bakit ayaw niyo po tumupad doon sa original na usapan? Ay, sir, paliwanag ko po Kasi ganito po yun. Sinabi ko po sa kanila na kukunin ko na po talaga yung bata, yung anak ko po. Ayaw po kasi nila pumayag. Ang gusto ko nila mangyari, sir, kapag umidad na ng elementary, yung kapag nag-7 na po, syempre pa nag-7 na po yung bata, kapag sila ang pinili, wala na po ako magagawa doon. Hindi po. Hindi pa rin po ganun. Dahil kayo po ang biological mother at kayo po ang nasa birth certificate, kayo po pa rin po, sa inyo pa rin po mapupunta ang bata. But anyway, sandali lang po, hindi ko alam na nung una pala pumapalag sila. Akala ko po agad-agad binigay nila. Yung pala may pagpalag nung una, nung kinukuha niyo po, ma'am? Opo, sir. Alam po din po nila yan. Okay. So, sir, akala ko ba kanina, wholeheartedly, nung paghiling nung nanay na kunin yung bata, ibinigay nyo na agad, masama man sa loob nyo. Yung pala may pagpalag. Sir, kasi ang sabi niya po, gusto na daw niya magpakananay. Sabi ko, anytime naman pwede mo kuhain yung anak mo kung ikaw mismo mag-aalaga. Kasi balak niya po talaga, kuhain yung bata sa amin, dadaling niya sa Batangas, sa kuya niya, ang mag-aalaga. Pero sir, choice niya yon. Kahit na sino pong gusto niya ipaalaga doon sa bata, sinong gusto niyang mag-alaga doon sa bata, after na makuha niya sa inyo, that's her choice because she's the biological mom. Opo. Hindi niyo po siya pwedeng diktahan kung paano niyo po alagaan yung bata. Opo, sir. Sige. Ano po? Opo. Maliban na lang po kung kayo po ay kadugo din. Opo. Kung isa po kayo sa inyo ay, say, biological father. Okay, pwede. sir. Opo. Pero sir, nasunod naman po yung gusto nilang mangyari. So in the end, nabigay niyo na rin po? Opo. Binigay ko po ng buong-buo sa kanila. Hinatid ko pa nga po sa yun naman po pala, Ma'am Cathy. Sige. Tiwala po kami sa kanya. I-set aside na po natin yung pagpalag. Tapos na po tayo doon. Hindi naman po namin siya sinaktan. Hindi ko naman po siya minura. Baka naman, ma'am, pwede natin siyang pagbigyan na makausap-kausap yung bata, madalaw-dalaw. Ay, hindi, sir. Pasensya na po Bilang ina po kasi, sir, sa pagkakataon po, ako naman po yung masunod. Sir, 4 na taon po nasa kanila yung bata. Pero bakit po napunta doon yung bata? Di ba sa inyong kagustuhan din po yun dahil humingi kayo ng tulong sa kanila? Opo, sir. Sila po yung nag-offer sa akin na tutulungan po nila ako sa pag-aalaga sa bata. Kaya nga po, sila nga po nag-offer because at that time, you needed help. Alam niyo po sa ating kultura mga Pilipino, napaka-importante po yung tinatawag na utang na loob. Ano po? Opo. Dapat ho, marunong din kayo tumanaw ng utang na loob. And this is the right time na ipakita niyo po yung inyong utang na loob. Sir, kasi ganito po, sinabi ko po doon sa asawa niya, nung nasa Japan po ko. Sumasagot naman po ako sa mga message nila sa akin sa FB. Ang maayos po yung bawat sagot ko, na nagbabanta pa nga po sila sa akin na bago ko makuha yung bata na, hindi nyo makukuha yung bata sa akin kahit anong gawin niyo.
Si Balat po ang nagsabi nun. Alam po niya nagbanta yun. ho pala. Sino pong nagbanta? Si Balat po, si Umanito. ikaw? Sino si Balat? Ako po. Nickname ko po. Balat. Balat, nagbanta ka. Hindi naman Sir, po, sir. yes o no lang po. Sir, yes o no lang po. Yes po. Ay, patay tayo dyan. Pero sir, hindi naman po talaga ganun na papatayin, no? Ano, yung Hindi, maski na pagbabanta. sir, yung bang nagbabanta kayo na hindi nyo makukuha itong bata, kumbaga nagmatigas kayo. Kasi hindi sir, sinabi ko po na hindi ko ibibigay yung bata sa'yo kung iba rin ang mag-aalaga. Yun po yung unang usapan. Tapos umuwi na po ako noon, tumalikod. So nakaisip po sila ng paraan na kinutsaba niya po yung pinsan niya na ganito na lang palabasin natin, ganyan-ganyan. Puro kasi nungalingan naman pala yung papakita nila yung kukwento. So nagkaroon ng kasunduan na 2 days, 5 days. Pumayag na po kami mag-asawa kaysa naman po mawalang kami. So, sir, meron din ba kayong mga anak? Meron po kaming anak, sir. Ilan po anak nyo? 2 po. Okay. Sige. Well, So, curious lang po ako. pumayag na po kami mag-asawa na sabi ni Commander, sige pumayag ka na kaysa mawalan tayo dahil alam naman natin talagang wala tayong laban. So, nagkaroon po kami ng close deal na 2 days at 5 days. Tapos, pwede rin namin i-video call yung bata kung namimiss talaga namin. Tiniis po Ano ba namin. talaga ang the real score? Ano ba talaga ang sitwasyon? Be honest. Dahil napamahal na ba kayo talaga sa bata? Sir, sa totoo lang po talaga. Or, bibo talaga yung bata, ang hirap talagang kalimutan. Tiniis po namin yung 1 buwan pero lahat po ng paglilibang ginawa namin mag-asawa pero iba pa rin po yung gusto naming mangyari na hinahanap talaga namin ng bata, sir. Yun lang po talaga ang inihiling namin na sana mapagbigyan kami na makita namin ng bata. Wala po kaming ibang hinahangad sa kanya. okay, sir. Okay, sir. Ganito. Ma'am Cathy, sandali lang po. Kalimutan na po natin yung mga nakaraan. Let's move on na po. Now, sir, makiusap ka kay Miss Cathy. Malay mo. Sige, makiusap ka. Ma'am Cathy, makinig ko kay mama. Ito. Apo. Sige, sir. Kat, sana naman pagbigyan mo kami. Alam mo naman na kung gaano namin kamahal yung bata, di ba? Tiniis namin yung 1 buwan na pagbigyan ka namin. Tinalikuran namin yung lungkot. Nilibang namin ang sarili namin pero hindi namin talaga kaya eh. Hinahanap pa rin talaga namin eh. Bigyan mo naman kami ng konting konsiderasyon. Nagpakatao kami sa'yo. Sana naman magpakatao ka rin sa amin. Sa ganung bagay lang kahit pakita mo naman sana na ina ka rin talaga. Huwag mong ilayo sa amin ng bata. Pinagdadamot mo. Samantalang ako pa nga gumagawa ng paraan. Simula ng 4 na taon. Dinadala ko yung bata sa bahay nyo para magkaroon kayo ng bonding. Binibuild up kita sa bata na ikaw ang nanay ng bata. Hindi ko kinakaila sa bata yon. Alam mo yun, di ba? Hindi kita inagawan ng responsibilidad sa bata hanggang sa una, hanggang sa huli. Lahat ng gastusin ng bata, pinapadaan ko sa'yo dahil ikaw naman talaga ang number 1. Ayaw kitang agawan ng responsibilidad. Yung pag-aalaga, nag-request ako sa'yo na sana tulungan mo rin kami sa pag-aalaga. Na pag may free time ka, ikaw rin sana mag-alaga sa bata para magkaroon kayo ng bonding. Kita mo, ako pa nagdadala sa bata sa bahay mo. Sinasamahan ko Totoo ba siya yun, ron. Ma'am Cathy? Totoo yun, mga sinasabi Opo, niyo? sir. Totoo po. Okay, sige dahil po. hindi po ako makapunta dun sa lugar nila Sige po. dahil sirang-sira po ako. Alright. Dahil ginawa ng Tuloy mo. katawan. Sandali po, sir, mama. O sir, tuloy mo. Kahit kailan, di ka namin inagawan ng responsibilidad bilang magulang. Nakaalalay lang kami sa'yo. Kapatid na ang turing ko sa'yo, dahil kami, puro lalaki kami. Kaya kahit may mga chismis na kumakalat sa labas, hindi namin pinapatulan, di ba? Dahil ayaw kong magkaroon tayo ng gap. Dahil kapatid ang tingin ko sa'yo. Ayaw kong magkaroon tayo ng problema. Wala naman sana tayong problema, Kat, kung pagbigyan mo rin kami. Iba talaga yung nararamdaman namin. Kumbaga, yung sinasabi mong maghintay kami ng 3, 4 na buwan bago mo ipakita yung bata, hindi na namin kakayanin yun. Baka isa sa amin mag-asawa, patay na. Pag inantay pa namin yung pagkakataon na yun. Gabi-gabi, hindi kami makatulog na maayos. Kaya isip sa bata. Sana naman, pagbigyan mo kami. Mailabas lang namin yung pangungulila namin. Kasi hindi naman din totally linggo-linggo kukuhain namin ng bata eh. Pag naisipan lang talaga rin namin, papasyalan din namin. Tapos, kung gusto namin, ihintayin lang namin siya matulog and then uwi na rin kami. Ganun lang kasimple eh. Kahit makasama lang namin ng saglit na Parang araw. relative na lang kayo. Opo, na sir. pupunta kayo sa bahay ni Ma'am Cathy. At Papasyalan hindi sir, at doon the po same sa time, sa kapatid niya sa Batangas. Kaya nga po, papasyalan yung bata. Maghapon lang po kami ron. Pag natulog na Hindi po niyo yung po bata. kukunin yung bata.
Eh kung ayaw naman po kaming pagbigyan sa 2 days, 5 days na napag-usapan, kahit sa ganung sitwasyon, sir. Basta payagan lang kayo makapasyal Opo, at matingnan yung makita lang namin. bata, malaro-laro. Opo. Okay. Ma'am, napakababaw na hiling po yun. Ma'am Ay, Cathy. sir, wait lang po kasi parang pag sinabi po nila, madali lang. Eto, paliwanag po yung bago ko po kunin yung bata, alam po ba ginagawa nila? Pag sinasabi ko na po kunin yung bata, inuuwi po nila ng Bulacan yung bata, mga 3 araw. Anong ginagawa nila? Imbis na makakuha ko na yung bata, iuuwi nila ng Bulacan para hindi ko makuha yung bata, sir. Tapos dati po, sir, kapag tinanong mo yung bata kung nasaan ako, ang isasagot mo ng bata, patay na daw po ako. Ayun po ang tinuturo nila sa bata. Tapos, sir, nung nag-Japan na po ako, pag tinanong mo po yung bata kung nasaan ako, ang isasagot po ng anak ko, nasa Japan. Anong ginagawa ni Mama Kat doon? Naglalambay. Yun po kasi yung isa sa mga dahilan kung bakit ayoko na po, sir. Tapos, marunong po magmura, marunong po yung about sa sex. Pag pinagagalitan ko po, kaharap si Balat, ako pa po yung masama. Ang sasabihin pa po ni Balat sa akin na, Kat, kaya ayaw sumama sa'yo ng bata kasi pinagagalitan mo. Sir, mali naman po kasi talaga. Wala ko sinabing ganon, Kat, na pinagagalitan mo. May ganon, may ganon. Alam mo rin sa sarili mo yan. Kung meron man natutunan yung bata na hindi maganda, hindi sa amin ang galing yon. Galing sa labas ng bahay yon, sa mga kapitbahay, sa mga nasa paligid niya sa kanya. Pero not totally sa amin. Sir, bakit yung bata pag tinatanong daw nasaan si Mama, nasa Japan, naglalandi, saan niya po nakuha yon? Sa mga kapitbahay din po, sir, namin. Anong kinalaman ng kapitbahay sa kanyang nanay na nasa Japan? Di bali, sir, yung mga kapitbahay namin, binibiro po yung bata na yung mga ninang or ninong ng bata na tomboy na barkada niya po, yun din po ang nagturo dun sa bata na ganon. Barkada niya po. So, ibig sabihin, wala talang kinalaman. Wala po. Hindi po kami ang nagturo ng ganong asal sa bata. Okay. Sir. So, Ma'am Cathy, kalimutan na po natin yung mga nakaraan. Baka pwede po itong present na lang po. Move on na po tayo kung ano po yung mga nangyari in the past. Di ba mas maganda, ma'am, maraming nagmamahal sa inyong anak? The more, the better. Maraming nag-aasikaso. Maraming gustong mag-alaga. Maraming gustong magpakita ng pagmamahal sa kanya. Dapat tumatuwa tayo. Kasi ako parent din, ano po. Pag alam ko na may ibang tao na nagmamahal sa mga anak ko, kinatutuwa ko po yan. Kinatutuwa ko po yan. Mas gusto ko po yung marami nagmamahal sa anak ko. Na hindi lamang ako, may ibang tao pa nagmamahal sa anak ko. Gusto ko po yan bilang isang parent. Dapat ganun din po kay Ma'am Cathy. Okay. Ma'am, pwede ba? Pagbigyan na lang po natin to. Kalimutan na po natin yung nakaraan. At ang balita ko po, dati pala magkatropa-tropa pala kayo nito. Nakilala ko po siya dahil kay Commander. Pero si Mrs. po talaga yung kaibigan niya. Katropa. O ma'am, ibalik na lang po natin yung nakaraan. Hindi po talaga kasi, sir, maano na po kasi talaga Saka ang dami na rin po kasi talaga nilang binitawan na salita sa akin. So, hindi daw po ko kasi sa ganitong klaseng trabaho ko. Nagbabanta pa sila na ang kapal daw ng mukha ko, peperwisyon daw nila buhay ko, hindi daw nila ako patatayumisin. Dahil nga kasi hindi ka nagpaparamdam sa amin pagkatapos ng usapan. Nagpaparamdam ako sa asawa mo lahat. Nakakausap ko si Duninay. Yung nasa Japan ako. Sa Hindi, Kat. Sandali po, ma'am. Nings, ikaw kasi ang nanay rito. Anong take mo? Ikaw naman, kasi ako kanina pang salita. Kasi, anong take mo rito? Ikaw, as a mother. Both parties na pakinggan natin. Okay, And nakita ko naman na talagang minahal ng mag-asawa. So siguro naman it's about time dahil inalagaan nung time na wala ako sa piling ng anak ko na ano ba naman yung dalawin nila. 'Di ba? This time. Kasi mo bilang isang nanay. Oo, bilang isang nanay. Although syempre yung pagiging nanay ko kaya nga nasa akin na yung full custody, yung hinihiling lang naman nila is dalaw. Bisita. Kung ayaw na talagang ipahiram ng 2 days, okay lang yun. Pero yung madalaw, kasi naiintindihan ko rin ang pamahal sa kanila. Minsan kasi talaga andun din yung pag inalagaan na maayos yung anak mo. Okay. Ng ibang tao, kung tutuusin nga, hindi nila kaano-ano itong bata. Hindi talaga kadugo. Katulad nung kahapon, di ba, ni isang katiting na dugo, wala sila. Pero minahal nung time na wala si Ma'am Cathy. Ma'am, habang sinasabi ni Ninya yan, naluluha po siya. Yan po, salita ng isang ina. Pareho din po kay Ninya, nanay din po si Ninya. Yan po, point of view ng isang mother. Ma'am. Hello? Ma'am, nagsalita po si Ninya. Nagbigay po siya ng kanyang saloobin tungkol sa issue. Okay.
Pero sir, sana po i-respeto rin po nila yung decision ko. Ngayon na po kasi ako nag-decision para sa anak ko, sir. Kasi sa totoo lang, sir, sa 4 years old na nilaki ng anak ko, sila po lagi ang natusunod. Sa lahat ng oras na sasabihin nila na, huwag mo muna kunin yung bata ka. Sige, hindi ko muna kukunin kasi nga, inaano ko yung utang ng loob ko. Sir, paano naman po yung decision ko ngayon? Kaya nga, ma'am, you make the decision now however you want na yung bata ay palalakihin. Call mo na yan dahil nasa iyo na yung bata. Yung sinasabi po kasi ni Ninya rito at sinasabi ko rin po, doon na lang po sa for 4 years, inalagaan po nila yan yung anak ninyo at napamahal na po sila doon sa bata. Sabihin na po natin, halimbawa sa inyo po nangyari yan. I'm sure, yung nararamdaman nila ngayon ay mararamdaman mo rin. Ganon din po yung mararamdaman ninyo. Kasi madaling magsalita, ma'am, kasi hindi nyo nararamdaman yung kanilang nararamdaman. You were not in their shoe. You are not in their shoe. It's so easy for everybody to speak na ayoko. Siguro konsiderasyon na lang dun sa 4 na taong pag-aalaga nila. Ano ba yun, ma'am, na papasyalan lang naman once a Sige week? sir, papayag po ako na papasyalan. Papayag po ako ng papasyalan. Hanggang pasyal lang po, hindi po nila pwedeng kunin. Hindi ko po pwedeng ibigay. Okay na po yan siguro. Sir Valentino, pasya lang, hindi pwedeng kunin with supervision. Ibig sabihin, sinusupervise yung pagpapasyal? Okay na po namin, sir. Tatanggapin na po namin yung ganong desisyon niya. Ayun. Alam mo, Ma'am Cathy, napakabuti mo. Talaga, kung tutusin, meron pa rin kabutihan sa... Palakpakan mo si Ma'am Cathy sa iyong kalooban. Yeah. Maganda po yan, yung inyo pong naging desisyon ngayon. Sir, Ma'am Cathy. sana po ibigay po nila yung address doon sa Batangas para po mamotor namin mag-asawa. Madali na po yan. Ang dahan-dahan lang, sir. Napakabilis mo. Maganda na po yun na pumayag po si Miss Cathy. Apo. Okay. Doon na po yung nagbukas na ng pinto. Okay. Na nagkaroon na po ng liwanag. Ito po yung problema ninyo. Salamat din po. Na umuuna siya. So, ma'am, papayag na kayo na dadalawin po yung bata. Basta't dalaw lang. At syempre, Opo, sir. Pero andyan po kung kayo. iuwi po ulit ng Santa Mesa, hindi po talaga po papayag. Dahil baka po magbago na naman yung bata. Tama naman po. Tama naman. May point pa po kayo. Sige. Opo. Pero sa kanila, ma'am, happy na po sila doon na madalaw po yung bata. Okay, ma'am? So, Saka sir, sana po tigil-tigilan na din po lala ako sa pagpapost nila sa FB ng kung ano-ano. Tapos dadami pa po nila yung kamag-anak ko. okay. Sir Valentino, mangako ka kay Miss Cathy na from now on, maging maayos ng inyong samahan, babalik na yung nakaraan na magandang samahan ninyo, wala na mga post-post sa media. Sabi mo, wala na. Yan, katulad nung ganyan sir. Wala kang isus... Sir, papayag kita magsalita. Sige. Salamat na pagbigyan mo kami. Wag na natin pansinin yung nangyari. Hanggang ngayon, wag na natin pag-usapan to. Simula ngayon, balik tayo sa panibago, kung anong samahan natin. Tinuring na kapatid. Parang kapatid kuya mo na ako, di ba sinabi ko na sa'yo. Salamat na pagbigyan mo kami. Pero wag ka mag-alala kasi hindi naman namin, tutupad kami sa usapan kung ano yung gusto mo na pwede namin pasyalan yung bata, hindi namin iuwi. Okay, sige. Ano na kami ron, payag na rin kami. Tapos sana, payagan mo kami kahit ma-video call. Di ba sinabi mo rin naman sa amin yun? Kasi minsan, pag tinamad kami pumunta ron, sa video call na lang namin padadaanin. Okay ba yun? Ayun. Ako naman din nagsabi kay Buninay noon eh. Kaso ang ginawa kasi ng asawa mo, imbis na makag-usap sa akin ng maayos. Siya pa yung matapang. Siya pa yung nagbibitaw ng salita at nananakaw. Huwag mo nang pag-usapan yan. Kasi sa totoo lang, kaya ko rin sagutin yan sinasabi mo. Kaya ko rin depensahan yan. Pero wag natin yun, wag natin pag-usapan yon. Pwede ba namin siya i-video call? Oo, pwede. Anytime. Okay. Alright. Palakpakan ulit. Sige, Direct, palakpakan ulit si Miss Cathy. Salamat si Miss talaga. Cathy. Ma'am Cathy, ang aking pong taus-pusong pasasalamat at paghanga sa iyo. Sobrang thank you talaga, Miss Cathy. Okay? Nins, pasalamatan mo si Miss Cathy. Oo nga, maraming salamat, Miss Cathy. Talagang andun pa rin talaga yung isinaalang-alang niya yung samahan nila. Tsaka yung ginawang pag-aruga din. Yes, kasi nanay din naman si Miss Cathy. Nanay mga kaibigan niya dun sa anak niya. Sige, Ma'am Cathy, salamat ha. Thank you, Miss Cathy. Mabuhay ka. Thank you din po, sir. God bless po. God bless po. Okay. Opo. Salamat din po, sir, ma'am. Okay. Sige, Sir Valentino,
Apo. Sige, punta ho kayo doon sa kabilang booth. Off-air na lang po. Pag-usapan niyo po yung mga details, yung mga pagdalaw at kung ano pa. Ang kagandahan po nito, napapahag po natin Apo. si Ma'am Cathy. Okay? Idol, salamat po. Ma'am, thank you rin po. Thank you po. Magandang hapon po, sir. Thank you. Okay, at kami po ay magbabalik, samantalang bahagi pong ito ay niatid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy, at ng Prostamen Herbal Dayter Supplement for Men. At isa pong mahalagang paalala mula pa rin sa BDO sa mga BDO clients na hindi pa nakukuha ang inyo pong bagong EMB debit card, magpunta na po kayo sa branch of account ninyo upang kunin ang inyong EMB debit card. Kung natatanggap niyo po ang inyong sweldo gamit ang BDO ATM card, magpunta sa inyong company HR para malaman kung paano makukuha ang bagong EMB debit card. Yan po ang isang munting paalala mula pa rin po sa BDO. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina. Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service ka ikaw at ang auto mo. Ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. At mga kapatid, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nito na antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part, para sa mga kababaihan, mag-Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, tumawag sa 0925-584-5999. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets sa inyong mga lugar. At ang bahagi rin pong ito ay niatid sa inyo ng JNT Plasticware, ang paborito mong plastic. Sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks, at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog, at sila po ay certified na may IPO. Philippine Standard Time. Ganap na pong 3:02 ng hapon, at mga kapatid, stressed ka ba? Nakaka-stress talaga ang init ng summer, pero sa tulong ng organic acai berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan para may makakatulong tayo na labanan ng sakit na dulot ng stress, polusyon at unhealthy lifestyle. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfood na organic acai berry premium blend na mula pa sa Amazon rainforest of Brazil. Ang organic acai berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores nationwide. Ito po ay available din sa freeze-dried acai capsule na mabibili din sa lahat ng 7-Eleven. Sa iba pang katanungan tungkol sa organic acai berry, pwede po kayo mag-text sa or tumawag sa 805-2684. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng iBerry Capsules. For healthy eyesight, take iBerry 3 times a day. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 3:01 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Isinusulong na sa Kamara ang pagbibigay ng retirement benefits sa mga overseas Filipino worker o OFW. 3 panukala ang nakahain na sa Kamara para sa panukalang Social Pension Fund. Sa ilalim ng panukala, kailangan lamang mag-remit ng 5% ng kanilang kita ang OFWs kada buwan. Ito'y upang magkaroon ng pondo para sa pension benefits. Kukunin ang pondo sa sinisingil sa mga OFW na palabas ng bansa na bahagi ng ibinayad sa medical testing centers. Kukunin naman ng 50 million pesos sa tanggapan ng Pangulo. Paliwanag ng isa sa may akda sa panukala na si Juan Sagip Representative Rodante Marcoleta, hindi na kailangang hintayin na sumapit sa edad na 60 ang mga OFW upang makakuha ng benepisyo. Philippine Standard Time, 3:02 ng hapon, at yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Cherry Baile. San man kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update.
Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng iBerry Capsules. For healthy eyesight, take iBerry 3 times a day. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. Maig na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane, formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Choose what's right for you. Petron XCS 95 Octane with Tri-Action Advantage for better engine protection versus standard fuels. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Aling Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauhan, Oriental, Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at nagluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, sa pagmamaneho, mahirap kalaban ng pagod at antok, lalo na kung ito ang hanap buhay mo. Subukan mo itong sekreto ko. Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang pasada kahit hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka buy one take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Because your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Ang
Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Balik po muli tayo at good news naman sa ating sulian ng bayan. Yes. Ito na, Idol. Oo, may nagsoli ng pitaka ang laman ay 7,266 pesos, credit cards at mga ID. At ang bayani natin na nagsoli na ay isang taxi driver si Mr. Jose Gabion ng Mr. G Cas Taxi plate number UVX177 at ang may-ari ay isang Japanese national si Mr. Shosaku Sato, Division Manager ng UMEX Philippines Inc. Mr. Sato, good afternoon. Good afternoon. Here's your wallet. Sa Japan, natural na yung susuli. Halos lahat ng tao sa Japan. Oh, Mr. Sato, can you check your wallet and the money? Can you count? Make sure that all their monies are there, credit cards and documents. Okay? Yeah, binibilang ni Mr. Sato. Yes. Check niya. It's right. all here. Thank you. Everything. Yes, everything. Yes, thank you. Okay, the guy next to you, Mr. Sato, is the person who turned that over to us. His name is Mr. Jose Gabion. Can you thank him? Say, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Thank you. Thank you. Thank you, Gabion-san. Okay. Palakpakan natin, direct, si Mr. Jose Gabion. Sir Jose, pakilabas yung 1,000 pesos cash reward galing sa ATC Healthcare Corporation. May gawa ng Robust at pinaka-astig sa lahat, Robust Extreme. Labas mo, sir. Pakita mo, 1,000 pesos cash reward. Nings. At syempre, 1,500 pesos worth ng ATC products. At syempre, ng car mount holder mula po sa Cellboy. Okay. Thank you, Mr. Gabion. Isa kang bayani. Pasok ka na sa next month batch 63. Marami kang regalo, sir. Plus plaque, plus medalya. Sikat ka na. Yayaman ka pa sa mga regalo. Mabuhay ka, sir. Arigatou gozaimasu. Thank you, sir. Thank you very much. Okay. Sige, at punta po tayo sa isa namang kaso kay Mr. Jofel Mendoza et al. Okay. Marami po silang magkakasama dahil ang sweldo nila, Idol, ay wala sa minimum. Okay. Na dapat ay 512 pesos kapag ka NCR. Sila po ay under ng agency at ang kanilang nirereklamo nga po ay mababa po yung pasweldo, 330 pesos to 350 pesos a day. Wala rin po silang 13th month pay, no overtime pay, at wala rin po silang mga benepisyo. Ang daming wala. Sus, Mario Josep. At nasaan na? Nasaan na yung ating mga complainant? Wala tayong laman dito. Ayun. Sige po, upo na po kayo. Okay. Papasukin. Dalawa lang sila? Dalawa lang? Akala ko marami. Ayun. Yung camera naman, mauuntog na naman. Ayan, yung marami po na kayo. nauntog na camera. Pagdadaan Baka po siguro kayo. pwede natin pataasan na yan next time.
Ang dami na nauntog. Salarin ng camera. Ayun. Sir, yuko sir, baka Ayan. mauntog kayo. Ayan. Ingatan Sige. nyo lang pong mauntog kayo. Si Sir Jofel Mendoza at saka si Sir Abihon? Abijon. Opo. Okay, Navarro. Si Sir Jofel. Sino si Sir Jofel? Sir. Sir Jofel, ikaw muna magsalita. Sige, 350 pesos per day. Saan ho ba kayo nagtrabaho, sir? Saang lugar? Sa Globig po. Saang Kapitolyo. Sa may Pioneer Street. Dito lang? Opo. Mandaluyong? Opo, malapit lang po. 512 dapat. Yun 350 lang. Meron pang 280. Opo. Pinakababa sa amin, sir. Sobrang baba. Walang 13-month pay? Wala po. Walang overtime? Ilang oras ba kayo pinagtrabaho? Kalahating, balis, pag naka-overtime ng 1 oras po, sir, kalahati lang ang binibigay niya. Hindi po buong Okay. Ito si Ma'am Flora Ko. Opo. Isa sa mga may-ari. Ma'am Flora, magandang hapon po sa inyo. Ma'am Flora. Opo, ma'am. Albert Job Placement Services. Ma'am, 512 na po yung yung minimum po dito sa Mandaluyong. Opo, sir. Kasi po, sir, Ma'am. kami dito, nang hanap kami ng trabaho. Actually, sir, wala na po yung Albert Job Placement Services, sir. 2016. 16. Ngayon po, sir, ako ang nagdala sa kanila noon. Ngayon, kailangan namin ng trabaho pa. Sir, ang usapan namin, libre kami tirahan, bahay, tubig, saka ilaw. Yun po, sir, ang naging helper kami dito sa, helper po ang papel namin dito sa pinapasukan namin. Opo. Po, sir, si Jupel, noon, sir, 2008-9, dito po yan siya nag-helper din. Kung natuto na, sabi ko, maghanap tayo ng ibang trabaho na malaki ang sildo natin. Ngayon, nawala siya, biglang bumalik, nanghingi ng certification ng Albert pa. Sabi ko, bibigyan ko ng certification kasi akong bisor nila noon. Ngayon, sir, nakiusap siya na dito na lang bumalik kasi yung mga kamag-anak niya dito, ngayon nakahanap na ng ibang trabaho. Regular naman na, minimum na ang sildo. Ngayon, siya, ayaw man niya maghanap kasi nga malapit lang daw, libre naman Ma'am, daw. okay, papaiksin ko na, ma'am. Ma'am, naintindihan ko po sinasabi nyo. Pero ma'am, nasa batas natin, 512 ang minimum. Now, para hindi po kayo maipit, sinasabi nyo po na nagmamagandang loob kayo, yung pong pinalalabas ninyo, then wag nyo pong tanggapin. Kung hindi nyo po kayang magpasweldo ng 512, para hindi naman po kayo mabutasan. Di ba? Para naman hindi po kayo maipit din. Opo, sir. Okay? Kapag halimbawa, hindi nyo kaya magpasweldo ng minimum, hindi nyo kaya magbigay ng overtime, at kung ano pa, 13-month pay, at bumalik sa itong mga dating empleyado, nakikiusap, then, ma'am, makinig ko muna, pinangangaralan kita, ma'am, para sa kabutihan mo rin to. Pwede ka naman tumanggi na, sorry, hindi kita pwedeng tanggapin kasi hindi ko talaga kayang pasahuran kita. Halimbawa, nagmakaawa, sorry talaga, hindi ko talaga kaya. Ngayon, sabihin natin na naawa ka, then, lubos-lubusin mo na yung awa, gawin mo 512, ilagay mo kung ano nasa batas, nang sa gayon, nagmagandang loob ka na nga, hindi ka pwedeng baliktarin at sabihin malupit kang tao at masama kang tao. Nagets mo, ma'am? Sige po, sir. Magandang paliwanag mo, binigyan kita ng magandang paliwanag din. So, therefore, with this, dapat, ma'am, ibigay mo kung anong nararapat sa kanila, which is minimum 512. Plus 13-month pay, plus overtime pay, plus benefits. Lubos-lubusin mo naman. Ma'am, nakikita ko po mabait kang tao. Hindi kita binubola. Nakikita po ang kabaitan sa iyo na gustong tumulong sa kapwa mo. Pero ma'am, kailangan lubos-lubusin mo na yung pagiging mabait mo. Maging parehas ka rin. Dapat maibigay yung mga benefits nila, 13-month pay, para hindi ka makasuhan. Okay, ma'am? Sige po, sir. Okay. Sir, pwede ko pang malaman yung office niyo, sir, kasi meron din po akong problema na isang gunit sa inyo. Ano po yung problema? Sabihin niyo na po ngayon. Ay, sa ano na lang po, kahit din po sa trabaho. Okay lang po, sir, pupunta na lang po ako sa inyo. Pero si Joto, sir, sige po, kakausapin ko po siya mamaya. Kasi nung magsildo siya, sinabihan ko siya nga, hindi ko kaya. Hindi nga tayo pwede. Sa ano nang dito natin, ganito tayo. Kasi tinanggap ko. Kaya nga, ma'am, yung nga sinasabi ko, ma'am, kung hindi mo talaga kaya, wag mo nang pilitin, wag mo nang tanggapin.
Apo, Diba? sir. Tatanggapin mo, tapos hindi mo pala kaya at ang ibibigay mo lang kung ano yung kaya mo, 350. Ngayon, ikaw pa ang makakasuhan, ikaw pa ang may problema. Nag-gets niyo po? 350. Hindi po 350, 512 po ang minimum ngayon, plus overtime pag sumobra po ng 8 hours, plus 13-month pay, plus benefits. Yan po ang nasa batas. Sumunod po tayo sa batas, ma'am, para hindi ka makasuhan. Okay, ma'am? Sige, sir. Apo, sir. Salamat ng marami. Ayusin niyo po ba ito? Okay ba sa inyo? Ayusin ko po siya, sir. Nakakapin ko kasi pagbalik niya dito, mga 1 year pa naman din siya, sir. Hindi lang po siya isa. Di ba ilang kayo? 2. Sige, ito pa. Ito may gusto sabihin. Ito si sir. Kunin namin yung ano niya. Ano po? Sir, yung kinakaltas nila sa amin. Ano po yung kinakaltas? Yung arawan namin, yun lang at saka yung benefits at saka 13 pay. 30 man. Ganito na lang po. Kunin na namin kasi Miss, uwi na lang po kami, sir. Ano po? Uwi na lang po kami ng probinsya. Uwi ka na lang. Gusto mo na lang makuha lahat. Kunin ko na lang po. Kunin ko yung lahat. Ba't kayo naiyak? Wala siyang first time ko namin. Saan probinsya ko kayo? Saan probinsya po kayo, Iba sir? po, sir? Sa ano, sir? Iba-iba, sir. Merong gusto mo na kunin na lahat ng mga sweldo nyo? Tapos uwi na lang kayo. Okay, sige. Ma'am, since mabait naman kayo at okay kayong kausap, ganito po, sasamahan po namin sila, ibigay niyo po lahat-lahat ng mga pera na kulang nyo sa kanila para sila po ay makauwi na sa probinsya. Okay, ma'am? Sige po, sir. Wala po problema. At yung pong inyong problema na gusto niyo po ilapit sa amin, sige po, welcome po kayo dito anytime. Tutulong po kami sa inyo. Okay, ma'am? Yes po, sir. Salamat po, Ma'am Flora, ha? Magandang hapon po, Ma'am Flora. Apo, sige po. Jessica, pasama mo siya sa isang reporter natin. Ito sila, sir. Ibibigay ni Miss Flora ko lahat ng mga utang niya sa kanila. Iko-compute yung difference to 350 to 512 plus overtime and then plus 13-month pay. Magkwentahan sila doon. Mag-observe tayo. And then after that, sabi niyo yung kayo gusto na umuwi ng probinsya, then payagan natin makauwi ng probinsya. Okay, sir? Maraming salamat po. Sige po, sir. Sir, maraming salamat. Walang anuman po, sir. Sige. Top priority itong sila, sir, kasi galing pa pala ng mga probinsya ito. Sige, sir. Solve yung problema nyo. Maraming salamat po, sir. Magandang hapon po, Salamat. mga sir. Ingat po kayo. God bless po. Okay, salamat po. Thank you po. Thank you. Alright, at papasukin na natin. Kasi meron din kasi mga empleyado na I know that na talagang hirap din sila. Dahil sa pakiusap. Di ba? Nakikiusap sa kanila, nandiyan yung tao. Gusto nila makatulong lang. Oo. Tatanggapin nila at ibibigyan nila kung ano yung kaya nila. Hindi po pwedeng ganun. Hindi porke nagbigay ka ng employment hanggang doon lang. Yes. Kailangan Kung gusto magpakabait, naaayon. lubos-lubosin mo. Oo. Para naman yung pagiging mabait mo, all throughout, hindi magigiba ang imahe mo. Talaga mabait ka. At talagang naaayon Kaabuhan sa batas. mo. Oo. Mabait. Hindi yung nagpakabait ka sa umpisa, and then later on, naging masama ka. Oo. Dahil hindi mo sinunod kung ano nasa batas. Sumunod tayo kung ano nasa batas. Correct. Kasi hindi hindi sapat na mabait ka lang na amo at in-employed mo sila. Hindi Yes, yun eh. hindi. Hindi hanggang Para doon lang. talagang mabait ka sa mata ng Diyos at sa bata ng batas. Pareho yan. Mabait ka, may puso ka, na sumusunod ka sa batas. Correct. Tinanggap mo sila, kaya gusto mo binang trabaho, sundin mo rin batas, pagbigay mo ng sweldo. Oo. Ganun lang yun. Okay? Maliwanag. Good. Okay, ang bisita natin ay bayani. Kasi OFW ito. Ay, syempre. Si Miss Marie Chris Rabago, andito siya para makausap yung kanyang mister para daw po makuha na niya yung kanyang mga anak dahil sa nagbabanta itong kanyang asawa na umano'y papatayin ng mga anak niya na isang 6 years old at 10 years old. Totoo ba ito? Opo, madam. Ay sus, Marcelino Rabago, magandang hapon sa iyo, Marcelino. Naunsa ka naman, dong. Naunsa naman hitabo sa imong utak. Marcelino, si Rafi Tulfo kini. Oh, sir. Ng Cebu, si Marcelino. Ano ba itong pinagsasabi mo? Nagbabanta ka na papatayin mo? Wala, sir. Hindi totoo Itong sinasabi niya, misis sir. mo, pati ang mga anak mo? Hindi totoo sinasabi ni Marie Chris, sir. Sandali. Mag-usap kayong dalawa. Magtagalog kaya para maintindihan namin. Sige, ma'am, usap kayong dalawa. Bakit sinasabi mong hindi ka nagbabanta? Di ba nag-send ka nga ng picture sa akin ng baril na yun ang gagamitin mo pagpatay sa akin pag makita mo ako? Pagkatapos ginagamit mo pa yung mga bata. Ma'am, kung naisakyan na ma'am, kanang i-transfer mo, ma'am, kay emergency ko ni ma'am.
si Tulpo ni ma'am niya, emergency ba? Maricris, hibaw ka Maricris, masahiro ka niya, na, hibaw biya ka, unsay ko sa sakyanan. Alam ko naman yung namamasahero ka, ako, hindi mo Okay, ba ako batasan, ha? iniisip na, anong walang batasan? Ikaw naman yung walang batasan, di ba? Ibig sabihin, wala kang modo. Paano mo nasabing walang modo si Marie Chris, Mr. Marcelino, samantalang ikaw ngayon walang modo, nagpakita ka rin ng baril sa Facebook? Hindi, sinend po niya sa akin na, sinasabi niya po sa akin na, yung baril daw Emergency, binili ma'am, niya ba? niya. Pasensya na, ma'am. Pera ano ko ba po yun? niya yun. Namamasada siya? Opo. Namasada ako, sir, niya. Binababa natin lahat ako pasahero, sir. Kasi, hindi man pwede mag-cellphone good ka ng mamasahero. Okay. Okay na, sir. Wala na yung pasahero, sir. Okay na. Naawag na sila sanan. Okay na. Okay, sige. Okay, pasensya na, Sir Marcelino. Now, sir, sir, sir. wag ganun, sir. Magtagalog tayo, sir, para masabtan ba ng mga... Kanang, gamay kong tira akong Tagalog, sir. Sige lang, kung ano yung kaya mo lang, sir. Kung ano lang kaya mo. Sir, ibigay mo na lang yung mga anak kay Marie Chris. Sir, Kasi, bakit naman, sir? 3 taon iniwanan mo, sir. Ganon na lang. Hindi pwede siguro, eh. Hindi ko naman kayo iniwan eh. Sinusuportahan ko po naman yung mga bata. Sinuportahan. Anong 6 na bulan, sinuportahan. Ay, hindi pwede lang. Huwag kang magsinungaling. Yung sinasuporta ko sa inyo, mayroon akong mga resibo. Magkano ang naibigay ko sa yung pera? More than 300,000 po yung naiano ko sa iyo. Pagkatapos yan lang ano mo. Mayroon akong mga resibo na hawak dito. Kung kailangan mo, ipapakita ko sa iyo. 300,000. Sige. Bakit yung sasakyan mo? Ako nga ang nagbayad yan, di ba? Binayaran ko yan. Hoy, Marie Chris. Grabe naman ka, Marie Chris. Anong grabe? Ikaw, hindi mo nga ako ikaw palang bumili ng sasakyan. Hindi, nagbaboundary po yan siya dati, sir, at saka yung abang data. Pagkatapos, nag-abroad po ako, yun po ang inuna kong inano. Pagkatapos nung mabayaran ko na po yun, bayaran ko na po, siya na po yung may-ari. So hindi ka naging pabaya. Malaking naitulong mo pala sa pamilya ninyo. More than 300,000 po yung naibigay, napadala kong pera sa kanya. Sir, loko na, sir. Hindi totoo ng 300,000, sir. Mayroon akong mga resibo dito na hawak na ikaw mismo yung nag-claim. Mayroon, nandito. Dala-dala ko po yung ano. Kasi sir, kung napatunayan talagang hindi siya naging pabaya at nagpapadala siya ng pera sa iyo, kaya ka nga pala nagkaroon ng jeep, no mercy, kukunin po namin yung bata sa iyo at wala kang magagawa. Walang baril-baril sa amin. Magpakita ka ng baril, baka matukhang ka din ng mga pulis. Sige ka. Sir Tulpo, nakinig ka sa akin, Sir Tulpo. Sige po. 6 na bulan, Sir Tulpo. Wala Sige, siya makinig magpadala ako. sa akin, Sir Tulpo. Sige, makinig ako sa iyo. Sige. Sige, makinig ako sa iyo. Sige, anong sasabihin mo? Nakikinig na 6 na bulan, wala siyang padala mga bata kasi wala ko rin siyang sir. 6 na bulan, wala siyang padala niya. Mana siya nga nagsige siya padala na ako. Wala si Sir Tulpo. Sir, ito sir, merong dito picture, nagpakita ka ng pusil. Yan, pakita direct. Ito po i-close up. Yan, baril at saka, may lisensya ba itong baril mo, sir? Baril, may bala. Hindi na totoo, sir. Kibaw siya sa password ako, sir. Iyan ang gitin password, sir. Huwag kang magsisinungaling, Marcelino. Matagal na po yan. Dalawang itbin ako, sir. Iyang gitin password niya. Sir, ang tanong ko, sir, bakit kami baril? Wala akong baril, sir. Wala akong baril. Ano itong 45 dito? Sir, hindi na totoo, sir. Hindi totoo, sir. Sino palang nag-send yan sa akin? Huwag mong sabihin yung anak mo. Muadto pa ka sa mua, sir. Wala dyan, sir. Kailangan talaga kasi kung pupunta kami dyan, sir, magpakita ka ng baril, baka maunahan ka ng mga pulis, ikaw mabaril sa ulo. Wala akong bahala ka na, sir. Hindi ako masamang tao, sir. Mabait ka. Hindi ko masamang tao. Bisag imo pang ipacheck background ko, sir. Bisag asa sa Toledo, sir. Sasabihin natin mabait ka sa mata ng ibang tao pero yung kulo mo nasa loob. Hindi mo ba alam na nagsimula lang yung away natin noong magpaalam ako sa iyo na magbibigay ako ng pera ng 2,000 sa mama ko. Tapos doon na nagsimula yung mga yung magulang ko sinisiraan mo pati yung mga kapatid ko. Hindi ka pa hindi ka pa doon huminto pati sa mga nanay doon sa school, sa mga sa principal, inano mo doon na ako may lalaki ako doon sa abroad. At saka yung mga driver, alam nila na kung nagloko ako, hindi daw ako umuwi kasi nandito doon ako umuwi sinisiraan ka niya? Opo, sir, marami po siya sir, hindi lahat totoo, Marie Chris, sir. Totoo, sir, hindi lahat. Nagpo-post po siya doon. Hindi lahat, sir. Nakablock po ako na sa kanya. Ang simula hindi na kami magkasundo, sir. Nag-ili siya 10 password sa iyang FB account niya. Nana ko nga, nganong dili naman ni mahatag nimo imong password.
Moto niya na siya nga, imo manghilabtan ng ako. Sir, sandali, sir. Okay, dito, sir, hawak-hawak ko na itong mga resibo. Nagpadala siya ng pera sa'yo. Ang dami, may 18,000. 18,000. Meron pang 19,000. So, ang dami ito, 14,000. Hindi pa po yan kasali yung mga binabayad ko po sa tutor ng anak ko, sir, na sinasabi niya na 20,000. binabayaran Ang dami, ko po sir, yung teacher niya 20,000, para mauno yung anak ko. 20,000. Ang daming 20. Sir, 20. Sos, ang dami, sir. Daghang yun. Ipadala sa imo. Tapos sinasabi pa po niya, sir, na hindi daw niya anak yung panganay ko. Tapos sinasabi niya, kahit anong gawin daw niya, pwede niyang gawin kasi wala ako doon. Yun ang sinasabi niya, hindi na niya anak yung panganay ko. Kaya yun ang inuwi ko po. Last Sunday lang po ako umuwi, sir. Sir Marcelino. Sir. Kukunin na namin yung bata sa'yo. Bakit, sir? Wala akong kulang sa akong anak, sir. Si Maricris Pargatos ang nagkulang, sir, kay wala siya magsuporta 6 na bulan, sir. Sir, kadyot lang. Paminaw, sir, paminaw. Sige. Okay. Tagalogin ko, sir, nakaintindihan. Meron tayong bata, sir, na kapag nagkahiwalay ang mag-asawa, ang anak nila na below 7 years old, mapunta sa nanay, sa inahan. Sabot ka. Okay. Yang 10 years old na anak mo, pagpipiliin yan kasi over 7 years old na siya. Kung sino ang gusto niya samahan, si nanay o si tatay. Pag pinili ka, swerte ka. Pag pinili si nanay, malas mo. 2 bata mapupunta sa kanya, wala kang bata, wala kang anak. Sir, yun nga ang Di ba? Nakikinig ka, Marcelino? Yes, sir. Pag pumunta siya sa abroad, sir. Ano po? Pag pumunta siya sa abroad, hindi siya totoo mag-alaga sa mga bata. Okay. Sandali lang po. Yan, Marie Chris, kailangan matanong din kita para maging patas naman. Now, pag kinuha mo itong bata kay Marcelino, siguraduhin mo lang na ikaw mag-alaga kasi pag kinuha mo and then pupunta ka rin sa abroad, pagkatapos na makuha, hindi naman tama yon. Sir, kasi yung pinabayaan ko na po yun doon, nagsusuporta po ako kasi yung nag-aalaga ng mga anak ko, yung kapatid po niya. Pagkatapos hindi ko na po sila, minsanan ko lang po silang makontak, nagpapaload lang po talaga ako ng 100 HKD para makontak sila kasi nakablock na po ako. Pag kinakausap ko po yung mga anak ko, hindi na po sila ito nga pong sinasabi ko sa inyo na dapat kapag nakuha po natin itong bata na punta sa inyo, alagaan niyo po ito. Hindi na dapat kayo pumunta ng abroad. Ganun po yung sistema rito. Kasi hindi naman po tama, kukunin natin yung bata kay Marcelino, kayo bilang the biological mother, and then, pag nakuha natin, kinabukasan, lipad ka na papuntang abroad, ibibigay mo sa ate mo o sa kamag-anak mo, no pwede. Hindi rin ako papayag. Bawal yung ganon. Yung mama ko po yung magano kasi hindi naman po siya, gabi lang naman din po siya nasa bahay, sir. At Now, pagdating po sa ganong sitwasyon na kasi hindi siya dapat mag-alaga, ipapa-assess natin sa MSWD. Ma'am, makinig ka muna, ma'am. Makinig ka. Papa-assess namin. Diba? And then, ang MSWD, ang magde-decide kung hindi ba karapat-dapat si Marcelino dahil sa mga sinasabi mo, hindi siya marunong mag-alaga ng bata at ibibigay na lang ito sa nanay ni Marie Chris. Pero kung doon po sa aspetong kukunin natin yung bata dahil below 7 years old, dahil ikaw ay dito na, hindi ka na uwi ng abroad at alagaan mo na, maski ako, kaya ko na yun. Okay, ma'am? So, hindi ka na pupunta ng abroad. Tama? Dito ka na, tama? Para alagaan yung bata, tama? Makapirma po ako ng kontrata doon, sir. Umuo ka na lang sana eh. Miss Brenda Gabato, MSWDO, Naga, Cebu. Magandang hapon po, Miss Brenda. Sir Tom po, magandang hapon po. Ma'am, kayo na pong pagsisentensyahin ko rito. Ito pong si Miss Marie Chris, gusto niya pukunin yung bata. Meron naman po tayong batas. Alam niyo na po, yung below 7 years old. However, may punto nga naman po itong si Mr. Rabago, si Marcelino. Pag nakuha po ito ni Marie Chris, yung bata, ipapasa din niya sa kanyang nanay. At hindi pala siya mag-aalaga. Ano pong desisyon nyo? Sir, i-assess na lang po namin ang parental capacity ng ama. Anong tawag ng... Si Marcelino. Lalaki? Si Marcelino, oo. Kayo na po mag-assess. Tapos kung base po sa assessment ninyo, yun po kung saan dapat mapunta yung bata. Oo. Kasi pag nakuha niya ang bata tapos ibiligay lang niya sa
kamag-anak niya o sa kapatid niya, hindi naman po tama yun. Meron naman yung ama. Yan nga, sinasabi ko sa'yo, Maricris. Kita mo? Oo. Tama nga naman. Sige, ganun na lamang po, ma'am. Ipapa-assess po namin sa inyo. Ano po? Oo. Sige. Papuntahin niyo na lang dito. Kasi nakapunta na dito yung ama. No? Si Marcelino, nakapunta na yan dito. Nung nag-ausap tayo noong Monday, nagpunta kagad dito yung ama. Okay, sige po, ma'am. Ganun na lamang po. Papa-assess natin, ha? Madam, salamat po, Madam Brenda, ha? Mabuhay po kayo. Thank you po. Sige. Maraming salamat. Thank Wala you po. pong anuman, Sir Tulfo. Inspector Gay Servilla, WCD, Naga Cebu. Magandang hapon po, Inspector. Magandang hapon, sir. Ma'am, tarating po dyan si Marie Chris. Pakit-assist na lang po at papunta po sa MSWD para dun sa assessment sa bata. Ano po, Inspector? Yes, sir. Mag-coordinate na lang ako kay Ma'am Brenda, sir. Apo. Salamat po, Inspector, ha, Madam. Thank Yes, you po. sir. Thank you, sir. Ma'am, idadaan po natin to sa assessment ng MSWDO. Pero kung sasabihin niyo po sa akin na kayo po mag-aalaga, mapupunta na po sa inyo ito. Papayag po ako, sir, kung na ako na po yung mag-aalaga, kung may makukuha po ako sa mga napadala kong pera sa kanya para yun po ang gamitin ko para makapagsimula dito ng bagong hanap buhay dito sa Pinas. Yun lang po ang inaano ko. Para ako pong makapag-alaga sa mga anak ko. Babawiin niyo po yung mga pera na naibigay niyo sa kanya? Opo, sir. Nako, I don't want to be a part of it. Ayoko po maging parte sa awayan niyo po sa pera na kung saan hindi mo kasi nakuha yung gusto mo tungkol sa kustodiya, kaya gagamitin mo kami para mabawi yung mga pera mo. In the end, ang talo dito yung bata. Ano po? Ayoko. Pero sana kanina, nakita mo naman, tumatango na ako. Sabi ko, hindi ka naalis. Tama? Sabi mo, hindi. Alis ako. Nakapirma na ako. Wala tayong magawa. Sorry, ma'am. Punta ko kayo sa MSWD sa Cebu. Malay mo, baka sa gagawing assessment ng MSWD, unless pabayas. hindi capable si Marcelino. Kasi minsan dinadala po niya yung mga bata pag bumiyahe, sir, sa ano. Oh, yan. Ganun. Okay, good. Buti na banggit mo. Dinadala po niya pamasada kasi hindi maubos na oras. Sige, banggitin mo lahat yan na pag nagpapasada siya, sinasakay niya sa jeep yung mga bata, hindi po dapat ginagawa yon. Very risky yun na yung bata, minor de edad, sumasama sa pasada, prone to accident yung pamamasada ng jeep. Baka may mangyari, pati bata, madadamay, dapat nasa eskwelahan yung mga bata. Yung mga ganong reasoning, nakikinig ka, gamitin mo yun, yung ganong pananalita. Yung bata, dapat nasa eskwelahan, pero pinapasada sa jeep, hindi dapat tama yon. So, gagamitin yan, yung information na yan ng MSWD sa kanilang assessment, malay mo, nakita nila tama yung mga sinasabi mo, they will agree, then kukunin na yung bata kay Marcelino, then ibibigay na ngayon sa iyo para ikaw na ibibigay mo sa nanay mo. Okay? Opo, sir. Okay. Nakikinig ka, Marcelino? Ha? Oh, kano saan na pupunta si sir? Kano sa ka magpunta sa Cebu? Kahit bukas po. Magbalikan na lang kay Marcelino. Di ba pwede? Sir, sinasabi po niya sa akin, sir, hindi na daw po niya ako matatanggap. Mabalikan, sir. Kadili, lalim, sir, magbuwag-buwag. Oh. Anong sinasabi mo? Sinasabi mo nga sa akin na pinaparintahan mo yung apelyido mo sa akin kasi binibigyan ko na daw kahihiyan yung apelyido mo. Wala na daw akong karapatang gumamit sa apelyido mo. Hinubra naman sa gas. Anong nang hinubra? Nandoon, nababasa nga yung mga ano mo ng mga kapatid ko. Nandoon pa sa mga comments mo doon sa mga ano, pinagtatawanan mo ako. Hinihiya mo ako sa ano, Facebook. Alam mo, Marcelino? Marcelino? Oh, sir. Alam mo, kulang-kulang ka gyud. Nga naman, sir. Sa may kulang na kuha na, sir. Ngano ka bang kulang-kulang o buang-buang? Kay nagpadala ka ng picture dito sa misis mo ng baril at may bala at tinatakot mo siya. Kulang-kulang ka, may sira ka sa ulo. Wala akong balak takot-takutin ang asawa ko, sir, kasi kinabutan mo. O bakit ka nagpadala ng picture ng baril? Anong ibig sabihin yan? Sobra naman sa gisa, sir, kay sobra na gisa di kayo. Ha? Nang hinubra na sa kayo ang batasan. Nagsasabu ka ba? Ha? Nagsasabu ka? O, hindi, sir, Sige mo pang ipacheck background ako, sir. Wag yan, sir. Wala, hindi ka nagsasabu. Okay. Dati po, sir, pinagkakalat niya po na ako po yung may boyfriend doon sa sa abroad. Sir, sir, public kita ng istorya na, sir. Public kita na, sir. Nakita ko po sa Facebook niya na nakipagkita pa po siya sa ex niya dati. Yung si Benji, yung pangalan.
Pagkatapos nang bumalik na po ako ng abroad, kinukontak pa rin po ako ng ex niya na para makipag-usap daw po sa kanya. Okay, sige. Marcelino, pupunta dyan si Mrs. Ayaw mo na makipagbalikan sa kanya, ma'am. Ayaw ko na po, sir. Hindi ang pinahiya. Pero ikaw, na po Marcelino, niya. mahal mo pa ba si Mrs.? Oo, sa mga bata, sir. Maorgan na, sir. Kay Sige, sige ka magbisaya. Tayo lang dalawa nagkakasabutan. Kaya mga ibang listener, viewers, naintindihan ka. Sige, sabihin mo kay Maricris, gihigugma po pa siya. Sige. Gigugma ginagawa siya, sir. Gihigugma. Huwag kang magpakahipokrito. Alam ko ng ugali mo. Ako lang nakakaalam kung anong ugali mo talaga. Gihimo lasad ko ni mong kuan Maricris parang matuman ang mong gusto. Parang maka-abroad ka sa Hong Kong. Ako ko'y gagaston mo tanan nga hagod. Ang kapal naman ng mukha mo. Parang Kapal-kapal ka sabihin diha. mong ikaw naggasto. Bakit hindi ko ba yung binayaran? Oo, ikaw yung nag-utang pero ako naman yung nagbayad noon eh. Kapal naman ng mukha mo. Parang Isa naman sabihin siya niya sa akin eh. Sir, wala man eh mapuntahan. Basta, gusto siya magbalikan, sir. Magbalikan. Ako, gusto ko, sir, kay mga bata. Maghingi ka ng sorry. Tapos sabihin mo, mahal mo siya. Sige, malay mo. Sige, sabi mo. Saman, be, magbalik tabi kay mga bata, oh. Luwi kayo sa tanan. Para sa'yo, ganun lang yung kadali kung paano mo ako siraan sa mga kaibigan ko. Mag-sorry ka kasi, Marcelino. Mag-sorry ka, Marcelino. Yun, dinadamay mo pa nga yung buong pamilya ko Wala eh. ko magsira ni mo, wala ko Ay, hindi mo sinisiraan ni anong, kahit nga sa school ng mga anak ko, sira na yung pangalan ko sa mga kaibigan ko. Ganun lang ba yung kadali para sa'yo? Tama na Wala yung na problema akong niyo. ginagawa Magilak-kilak sa'yo isa. Kilak. Mao na problema mo. Magilak-kilak na yun. Niyari ka sa barangay sa West, doon lang kingato, wadyo ka mo adto. Eh Puyong bakit pa yung mama. ano bang sinabi mo? Di ba sinabi mo na wag na lang ako umuwi kasi ang gusto mo uuwi ako lang mag-isa. Pero yung binabalak mo pala kukunin mo lahat ng mga documents ko at kukunin mo. May nagsabi po yan sa akin. Alam mo na yun ang plano ninyo. Oy, Ginoo ko Maria Maricris. Wadyo na ako Maricris. Hindi po yan dahil mayroon pong nagsabi niya sa akin na ganun yung plano mo. Ay, Marcelo, Sabad diha. Pag Sabad diha, sige, panalinga lang sa ginasulti ni Maricris. Sige, ma'am, lecture mo siya, pagalitan mo siya. Sabad diha, Marcelino, panalinga. Sige. Kahit nga po Hindi, pagalitan mo siya, pagalitan mo. Sobra na po kasi yung ugali niya po, sir. Pakitang tao lang po lahat yan eh. Kahit nga yung parang ginagamit lang niya ako, kahit sa mga magulang niya na parang kunwari ako yung naging sakin, pero siya po talaga ang ayaw na magbigay ng pera sa mga magulang niya. Ako lang po yung ginagamit niya. Naniniwala po ako sa inyo, ma'am, kasi meron kang ibigay siya rito. Maraming mga resibo na pinadala mo siya ng Pagkatapos pera. ganun lang gagawin niya sa akin. Sige po. Marcelino, sige, ganun lang po. Darating po siya dyan, okay? Ganang hapon sa'yo. Ma'am, usap na lang tayo sa kabila. Sige. Okay, at mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ang auto LPG diesel at gasolina. Euro 4 pa, bukod pa dito, the best pa ang service ka, ikaw at ang auto mo. Ipaalagang clean fuel mo na, clean fuel, quality fuel for less. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 3:43 ng hapon itong oras na ito ay niatid sa inyo ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila pong mga kliyente na ang litim mo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog at sila po ay certified na may IPO. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasubukan. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng at agaricus mushroom. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 5-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat. Also available, Jim's 5-in-1 sugar-free, Jim's 3+1, and Jim's Black Coffee. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare ko, sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat, stress at antok. Lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto ka sa paligid mo.
Ugaliing uminom ng Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12. Gising at alerto ka sa duty hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 3:43 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. No-show si Rappler CEO Maria Ressa, Treasurer James Bitanga sa pagdinig ng Department of Justice kanina ng 133 million peso tax evasion case na isinampa ng Bureau of Internal Revenue noong Marso. Sa ilalim ng batas, dapat maghain ng affidavit at supporting documents si Ressa ngayong araw at sa May 7 sa DOJ base sa kautusan ng Assistant State Prosecutor Zenamar Caparos. Sina Ressa, Bitanga at Rappler Holdings Corporation ay inireklamo ng BIR sa hindi umano pagbibigay ng tamang impormasyon sa Annual Income Tax Return o ITR at Value Added Tax at VAT returns noong 2015. Aabot umano ang aggregate tax liability o 133,841,305.75 pesos ng kumpanya noong 2015 sa pagbebenta ng Philippine Depository Receipts o PDR sa dalawang foreign judicial entities noong 2015. Philippine Standard Time, 3:44 ng hapon at yan ang balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Cherry Baile. San man kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. Maig na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kapeng may sangkap ng maca extract na kilala sa tawag na Peruvian ginseng na nagtataglay ng essential amino acids, calcium at saponins terpenoids. Ang Jim's Cafe Clara El Maca ay nagpapaganda ng cellular function sa katawan, pinapasigla ang fertility hormone ng lalaki at babae, nagpapatibay ng buto, tumutulong sa pagbuo ng muscle, nakakatulong sa pagpapalabas o pag-expel ng phlegm, pampalakas ng immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan nyo Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kape na mas pinainit at bubuhay sa inyong pakiramdam. Available sa lahat ng leading supermarkets, groceries, convenience stores and drugstores nationwide. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ATC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. Maig na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntahan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napacheck up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry hotline 0920-585-8415. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo ngayon at nagbago. Nagbagong isip ni Marie Chris. Ni Marie Chris at hindi na raw siya pupunta sa Hong Kong. Well then good. Kung ganon, makukuha na nga talaga natin yung bata. Yun. Kasi kanina nag-iyak siya. Wala nang question doon. Sabi niya, nagbago na pong isip ko. Hindi na ako pupunta ng Hong Kong. Anong gagawin ko sa Hong Kong kung malayo naman ako sa anak ko? Makapag-intay na yung Hong Kong na yan, sabi niya. Kaya, sige, dahil dun sa kanyang sinabing yon, paparating natin sa MSWD yon, nang sa gayon, mapa-implement yung below 7 years old, pag naghihiwala yung nanay, tatay, 6 years old yung bata, makukuha na niya. Okay. Pero yung 6 naman ata, nasa kanya yung 6 years old. Makukuha na niya yun. Kaya nga mangyari, pasasamahan na natin sa ating reporter para itong si Marcelino Rabago, manigas ka. Kukunin namin yung bata. Nakikinig sa atin. Malakas sa Cebu eh. Nakikinig ka Rabago. Wala. Nga ka ngayon. Parang ganun lang. Basta ano. Pun ka. Hindi oobra yung baril niya. Hindi oobra yung barilan mo. Plastic na baril niya. Mamaya, ipukko pa. Ipalamon ko sa imong baba ka ng imong pusil. Kanang imong plastic na pusil. Kaya wala ka magagawa. Kukunin namin kasi nagbago ng isip ng misis mo. Buti na lang. Buti nagbago ng isip ni misis. Kaya makuha natin baby. Salamat naman. Kaya Marcelino, tapos doon sa 10 years, Marcelino, mawawalan ka.
yung sa 10 years old, papipiliin. Ang balita ko, yung bata, pipiliin nata si Mrs. Si Marie Kasi sa harap ng MSWD, sabihin, sinong gusto mo? Si nanay, si tatay. Pag sinabi nung 10 years old, si nanay, tangay-tangay natin yung 10 at 6. Nga ka ngayon, Marcelino. Di ba? Pasalamat ka na lang kasi yung jeep mo, hindi na pakialaman ni ate. Hindi na ba maghahabol? Hindi na. Sa iyo na rin yung jeep mo. Makuha lang yung 2 bata. Kita mo, hayay ka ngayon. Tsaka ang dami palang naipadala talaga, ang dami niya resibo. Pero kung tutusin, pag talagang nagkahiwalay na sila, pag nagbagong isip ulit ni ma'am, kasi ano sila tawag nito yung conjugal Conjugal. Paghatian nila lahat ng ari-arian nila. Equal yan kasama equal dyan yung jeep. sharing. Oo. 20 yung jeep. Total, wala naman siyang alagang bata ngayon. Mapupunta kalahati doon kay Ma'am Marie Chris. Ito talaga yung malungkot palagi minsan, no? Inuulit ko po, sana dumating yung time, nasabi ko na ito noon, na hindi na kailangan ng ating mga kababayan mangibang bansa para gumanda ang buhay. Kasi yung totoo, pagpupunta ng ibang bansa ng marami sa atin, yun ang isang dahilan kung bakit nagkakawatak-watak ang maraming pamilya. Doon mo talaga matitest kung gaano katatag. Pero kahit nga anong tatag ng Hindi pa rin pundasyon ng mag-asawa, ano diba? pa rin walang guarantee talaga doon, idol Kaya di ba ikaw nagsasabi, pag may galit ka di ba kung may kaaway ka, papuntahin mo ng abroad yung misis na o yung asawa niya. Di ba? Pero ito ginagawa lang po naming biro, pero ibig sabihin po nun, sana dumating talagang panahon na sinasabi ni Idol na sana, wala nang yumaman ng ating bansa, hindi na kailangang ibang bansa dahil napakarami ng trabaho rito at wala nang maaping mga kababayan natin, especially mga nasa Middle East. They don't have to go there. Sapat na yung ekonomiya natin at marami ng trabaho rito. Hindi na magkawatak-watak. Kasi kung tutuusin, dapat nga ngayon medyo mas na Idol dahil may social media. Kung tutuusin, parang magkalayuman kayo physically, pero dahil may social media, may Facebook, may FaceTime, pwede nga sila mag-usap everyday pero hindi pa rin Saka alam mo kasi, marami kasi mga demonyo na tinutukso. Ito mga OFW natin na nasa abroad. Di ba? Na gustong manloko, gustong mandagit, gustong mamera. Kasi alam nila malungkot pag nag-a-abroad. Anyway, naku, wala na po kami Yun po, dasal po natin lahat mga kababayan na sana dumating na yung time na yumaman na po talaga ang ating bansa at hindi na po kailangan na mag-ibang bansa ang kahit sino man sa atin para magtrabaho lang doon. Mangingibang bansa lang kung magiging turista. Mangibang bansa lang tayo para magbakasyon. Okay, si Nanay Christy Fermin po ang susunod na.